Bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna po akong manalangin. Aming Diyos, pinagkakatiwala namin sa inyo ang oras na ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral muli sa partikular na paksa na aming tatalakayin. Turuan mo kami na ang aming mga gagawin, ang aming mga pag-aaral na ito ay magdala sa amin sa kababaan ng loob tungo po sa inyo. Harapin namin at pag-aralan namin ito ng may pagpakumbaba at may galang dahil ang aming pinag-aaralan ay ang inyong kalikasan, ang inyong pagka-Diyos. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na mauwi ito para sa kaluwalhatian at magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan po sa amin. Aming Ama, samahan at tulungan niyo kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Ito po ang aming isinasamo. Maraming salamat na kayo ang Diyos na magbibigay ng lahat ng aming mga hinihiling para sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Pinamigay mo na yung lesson. Ang ating pong lesson ngayon, tapos na tayo doon sa pinag-aaralan natin, ang Diyos ay, namamatay siya, na ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi at hindi siya pwedeng paghiwa-hiwalayin. At sana ay nagdagdag ito sa inyo ng kaalaman, na hindi lamang kaalaman, kung hindi magdala sa atin na ito pala ang Diyos na aking sinasamba, ganito pala siya kadakila. So sa mga tuwid, dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng pamamaraan ng ating pananalangin, ng ating pagsamo sa Kanya, ng ating pagkilala sa Kanya. Karugtong nito, ang ating pag-aaralan ay isa pa sa katangian ng kalikasan ng ating Diyos, na ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay isang Espiritu na hindi nakikita, hindi nahahawakan, hindi naaamoy, walang bigat, walang sukat. So yan ang ating paksa ngayon. Ang ating pag-aaralan ay ang pagka-espiritual ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. So nakita natin na ang lahat ng katangian ng Diyos ay Kanya mismong kalikasan. Pag-ibig, pagiging makapangyarihan. At ngayon, isa sa katangian ng Diyos na Kanya ring kalikasan ay ang pagiging Espiritu. So ibig sabihin, ang buong pagka-Diyos at ang kalikasan ng Diyos, siya ay Espiritu, hindi siya nakikita, hindi siya naaamoy, hindi siya nasusukat, hindi siya natitimbang. Sinabi ng Shorter Catechism ay ito, question number 5, ano ang Diyos? Ang sagot, ang Diyos ay Espiritu, walang hanggan, walang katapusan, at hindi nagbabago sa kanyang pagkatao, hindi po yan pagkatao, kanyang pagka-Diyos, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, katarungan, kabutihan, at katotohanan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay walang katapusan. Subalit, pansinin ninyo doon sa sagot sa tanong na ano ang Diyos, ang unang isinagot doon ay ang Diyos ay Espiritu. So anong ibig sabihin kapag ang Diyos ay Espiritu? Meron tayong Espiritu, tama? Ang mga anghel ay Espiritu. So anong kaibahan noon? So ang anghel at ang tao ay may Espiritu at ang Espiritu ang Diyos. Ibig sabihin ba na magkakaparehas ang kanilang sa pagiging Espiritu ng Diyos at meron tayong kaluluwa, ito ay Espiritu, at ang anghel ay Espiritu, ito ba yung mga magkakatulad? Maganda yung paliwanag ni Thomas Vincent sa kanyang Shorter Catechism Explained from Scripture. Ang sabi niya at ang kanyang paliwanag ay ito, paano naiiba ang Diyos sa mga anghel at sa mga kaluluwa ng tao na pawang espiritual at di material na mga nilalang? Tama? Paano naiiba ang Diyos sa pagiging siya Espiritu at tayo may kaluluwa at ang mga anghel ay Espiritu? Dalawang sagot ang kanyang ibinigay. Una, ang mga anghel at ang mga kaluluwa ng tao ay mga nilalang o nilikhang espiritu at nakasalalay sa Diyos ang kanilang pag-iral, ngunit ang Diyos ay hindi nilikha at hindi nakasalalay sa kanino man sa kanyang pag-iral. So ang kaibahan nito is sa ating kaluluwa, ito ay mga spiritual, ito ay mga di material na mga bagay katulad ng mga anghel, sila ay mga nilikha at dependent. So nakukuha niyo po yung kaibahan. Ang ating espiritu ay nilikha
Ang ating espiritu, umaasa ng pag-iral saan? Sa Diyos. So, yun ang napakalaking kaibahan. Ang Diyos bilang espiritu, siya ay hindi nilikha. Ang tao at ang anghel na pawang ang tao may espiritu, ang kanyang kaluluwa, at ang anghel ay espiritu, sila yung mga nilalang at dumidepende sa Diyos. Yun ang malaking kaibahan. Ikalawa pa niyang paliwanag at sagot ay ito. Ang mga anghel at ang mga kaluluwa ng tao ay may hangganan, ngunit ang Diyos ay isang espiritong walang hangganan. Ang ating espiritu, ang kaya lamang niyang sakupin ay ano? Ang ating katawan. Ang anghel, kung may magpakita mang anghel, ang kanyang lokasyon ay narito lamang sa partikular na lokasyon. Siya ay, kumbaga, there is a locality. Ang ibig sabihin, ang Diyos bilang espiritu ay walang hangganan. Ang Diyos bilang espiritu ay walang hangganan at hindi malalagyan ng limitasyon. Ayun ang kaibahan. So nakita nyo na. So kapag sinabi ng Diyos ay espiritu, ang katulad ang bagay na maaari nating masabi na katulad natin ay tulad ng ating espiritu at tulad ng mga anghel na espiritu, hindi nakikita. Yun lamang ang kapareha. Yun lamang. Basta tinawag nating spiritual o spiritu, hindi siya nakikita. At yun lamang ang masasabi nating kahawig ng pagka-spiritu ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi nilikha, walang limitasyon, hindi dependent, at walang hangganan. Hindi kayang limitahan at hindi kayang sakupin ng isang espasyo. Ganun ang pagka-spiritu ng Diyos. Kaya ang Diyos ay mayroong katangian na nasa sa lahat ng dako. Dahil ang Diyos bilang spiritu, hindi mo kayang i-contain. So, hindi natin pwedeng sabihin na kapag nawala itong church na ito, hindi na ako makakasamba. Bakit? Dito lang tayo kinakatagpo ng Diyos. Hindi po, kahit nasaan dako tayo, kahit saan tayo magtipon ng araw ng linggo, kakatagpuin tayo ng pagsama at presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos bilang spiritu ay hindi lamang nakukulong sa isang espasyo. Ganoon ang Diyos. Kaya hindi natin kailangan ng, kumbaga parang magtakda ng isang lugar. Maganda, may takdang lugar para sa pagsamba, pero hindi natin pwedeng sabihin na yung ating itinakdang lugar, doon lamang mananatili ang presensya ng Diyos. Yung po yung mali. Okay, so ito ang ibig sabihin ng pagka-espiritu ng Diyos. Ngayon, gusto ko yung bigyan ng kahulugan o definition. Dalawang scholar o theologian ang gusto kong i-quote to define what does it mean that God is Spirit. Ano ang kahulugan na ang Diyos ay Espiritu? Isang aklat na sinulat ni Millard Erickson, Christian Theology. Hindi po siya Pilipino. Lahat po ng aking i-quote dito ay hindi po yan mga Pilipino. Tinatagalog ko lang po yung kanilang aklat. So, si Millard Erickson, sa kanyang aklat na sinulat na Christian Theology, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin, hindi siya binubuo ng material na bagay at wala siyang pisikal na kalikasan. Isang bunga ng pagka-spiritual ng Diyos ay hindi siya limitado ng mga hangganang dulot ng isang pisikal na katawan. Okay, so nakukuha niyo po, pag sinabi natin, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay walang pisikal na kalikasan. Hindi natin siya pwedeng sabihin na meron siyang bahaging pisikal. Wala po. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao. At tatalakayin natin yan sa mga susunod nating paksa. Pero gusto ko lang naman kayo bigyan ngayon ng general view ng pagkaunawa na ano bang ibig sabihin na ang Diyos ay Espiritu. Unang-una, wala siyang pisikal na kalikasan at ang Diyos ay hindi limitado ng isang hangganan dulot ng isang pisikal na katawan o espasyo. So, ganyan ang ating Panginoon. Ikalawa, si Wayne Grudem sa kanyang systematic theology, ang sabi niya, ang pagka-spiritual ng Diyos ay nangangahulugan na siya ay umiiral bilang isang nilalang na hindi binubuo ng anumang material, walang bahagi o sukat. Hindi maaaring maunawaan ang ating pisikal na pandama at higit na dakila kaysa sa anumang uri ng pag-iral. Napakaganda nito. Bubuuin natin ang mga paliwanag na ito sa mga susunod, pero gusto kong bigyan ng diin ng ilang bagay na sinabi niya dito. Ang sinabi niya dito, ang Diyos ay walang bahagi, walang sukat,
hindi maaaring maunawaan ang ating pisikal na pandama. Kaya kapag kinilabutan ka, hindi mo pwedeng sabihin, narito ang Diyos. Maaaring kinilabutan ka doon sa tugtog. Ang ganda nung pagkakapitik, ang ganda nung very emotional, yung pagki-keyboard. Kung kinilabutan ka at sinabi mong nariyan ang Diyos, paano doon sa mga ibang araw na nakikinig ka sa salita ng Panginoon, walang makapangingilabot. Kaya yung mga pisikal nating pandama, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan na sabihin natin, narito ang Diyos, ako'y kinilabutan, ako'y kinabahan, ako'y nakaramdam ng ganito, ako'y nakaramdam ng ganyan. Hindi natin yan maaaring gawing batayan na dahil sa ating mga pisikal o 5 senses, masasabi natin narito ang Diyos. Hindi po. Ang Diyos objectively ay nasa sa kalagitnaan ng kanyang iglesia sa kanyang pagtitipon dahil ang ating pagtitipon ay nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo at naroon ang pangangaral ng kanyang salita. So ganyan. Ano po? Nakita ninyo? Binabago yung isipan natin ngayon. Dahil ang Diyos ay Espiritu, wala tayong pisikal na batayan para sabihin natin wala o nariyan ng Diyos. As long as tayo nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at nariyan ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka magkilabutan, wala ka mang nararamdamang mga panginginig, wala ka mang nakikitang nakapanggigilalas na pangitain, nariyan ang Diyos. Dahil hindi batayan ang pisikal na pandama para sabihin nariyan ang Diyos. Wala ang Diyos. Kaya huwag po natin gagawin yun. Kita po ninyo, kapag pinag-aralan natin ito, may binabago sa atin. So hindi natin pwedeng sabihin, ang dry ng aming worship, parang wala ang Diyos. Yan. Hindi dry ang worship dahil 6 na araw, wala kang prayer. 6 na araw, hindi ka nakipag-commune sa Panginoon. 6 na araw, puro katrabaho, puro gawain bahay, puro ganito. Hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka nakipag-usap sa Diyos. Wala kang continual communion. At pagdating mo sa linggo, sasabihin mo, ang dry ng pagsamba ay hindi dry ang pagsamba. Nagkulang ka dahil ang Diyos ay naroon. Binabatay mo kasi ang presensya ng Diyos sa iyong pisikal na pandama. Ayan, nakukuha niyo po? Huwag niyo ibabatay sa pisikal na pandama ang presensya ng Diyos. Ngayon, gusto ko kayong ipakitaan, pwede pong makihingi ng isang tubig. Gusto ko kayong bigyan ng pangkalahatang paglalarawan ng pagka-spirito ng Diyos o ng pagiging spiritual ng Diyos. Pag sinabi natin ang Diyos ay spirito, ito ay nagpapatunay kung sino siya. Ang Diyos ay spirito. Ang Diyos ay spirito sa kanyang katangian, sa kanyang kalikasan. Pansinin ninyo yung sinabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 15. Kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili. Kita nyo, may babala. Kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, yamang wala kayong nakikitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Mag-ingat kayo. Binabalaan sila na huwag kayong gagawa ng anumang mga larawan o imahe na pagsisimbolo ng paglalarawan sa Panginoon dahil ng oras na nagsalita ang Panginoon sa Horeb, wala kayong nakitang anyo kung hindi tinig lamang. Kaya sa oras na ito, hindi natin kailangan makakita ng mga nakapanggigilalas sa mga pangitain. Sapat ang salita ng Diyos. Kaya kapag ipinangaral ng salita ng Diyos ang may katapatan, wala kayong nakitang anyo. Ano lang ang nakita nyo? Salita ng Diyos. Naroon ang Diyos dahil sa kanyang salita. 1 Timothy 1:7. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan, kalawalhatian, magpakailanman. Amen. Ang sabi ni Pablo, di nakikita. Hindi natin pwedeng sabihin, nakita ko ang Diyos. Hindi natin pwedeng makita ang Diyos dahil ang Diyos bilang Espiritu ay hindi nakikita. Pero salamat sa kanyang biyaya dahil sa pagkakatawang tao ni Kristo, ang hindi makitang Diyos na dakila at napakaluwalhati ay ating makikita kay Kristo. Mapapag-aralan natin yan in due course, pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung pangkalahatang pagkaunawa na sa kalikasan ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. 1 Timothy 6, chapter 6, verse 16. Siya lamang ang walang kamatayan,
at naninirahan sa liwanag na di malapitan na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Binabasa natin yan, di po ba, tuwing umaga sa pagpapahayag ng pananampalataya? So ang Diyos ay hindi nakikita. Ang punto rito, ang bawat pisikal na paglalarawan sa Diyos sa kasulatan ay figurative. Kapag sinabi nating figurative or anthropomorphism, maaaring, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin lamang po yan ay ang paggamit ng mga katangiang pantao upang ipahayag o ilarawan ang Diyos at ang kanyang mga kilos. Ang inilalarawan, kapag sinabi ng Diyos ay may kamay, ang inilalarawan doon, hindi ang Diyos na may kamay, kung hindi ang Diyos ay gumagabay. Kapag sinabi na ang Diyos ay may makapangyarihang kamay, hindi ibig sabihin na may literal na kamay ang Diyos, kundi pinapakita noon na sa kanyang relasyon sa bayan ng Israel, naroon ang kamay na makapangyarihan ng Diyos. Naroon ang Diyos kumikilos na makapangyarihan, hindi sa dahil meron siyang literal na kamay, kung hindi kumikilos ang Diyos sa makapangyarihang kaparaanan sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Kapag sinabi na ang Diyos ay lumalakad sa hardin, tandaan nyo nung kay Adan at kay Eva, narinig ni Adan at ni Eva na ang Diyos ay lumalapit. Hindi literal na may paa ang Diyos. It is a way of saying na ang Diyos is now, God is now approaching Adam and Eve. Di ba? Hindi natin alam kung paano nakikita ni Adan at ni Eva ang Panginoon, paano sila nakipag-usap sa Diyos. Pero isang bagay na tiyak doon, walang mga pisikal na anyo ang ating Panginoon. Gumagamit lamang. Halimbawa, kapag sinabi natin, ako'y sinampal ng hangin. May kamay ba ang hangin? Wala. Ang tinutukoy natin doon yung effect, para ka sinampal. Eh, ganoon din po sa paggamit ng kapag sinabi ng Diyos ay may kamay, may mata, may ilong, hindi po literal yun. Kaya ang hamon sa atin, walang anumang katangian ng material na bagay ang maaaring iugnay sa Diyos. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng sambahin na sabihin natin, ito ang Diyos, ito yung kanyang larawan. Kaya yung mga rebulto na sinasabing ito si Kristo, eh hindi po yan pinapahintulutan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pag-aaralan natin yan in due course. Pero ang gusto ko makita ninyo, dahil ang Diyos ay Espiritu at nakita ninyo sa mga talatang ito, huwag nating lagyan ng material na katangian ang Diyos. Hindi natin maaaring iugnay ang Diyos sa material na bagay. Ngayon, ikalawa, ang pagpapakita ng Diyos sa lumang tipan. Paano yun, Pastor? Sa lumang tipan, may mga sinasabi doon na ang Diyos ay nagpakita. Nagpakita siya bilang anghel. Tandaan niyo paano nagpakita si Yahweh kay Moses. Saan siya nagpakita? Sa nag-aapoy na sanga, burning bush. Sa lumang tipan, ang Diyos ay nagpakita sa iba't ibang paraan, ngunit hindi sa isang pisikal na anyo na likas sa Kanya bilang Espiritu. Nagpakita siya, hindi dahil sa anyo ng burning bush, hindi dahil meron siyang kalikasan na apoy at kahoy, hindi po. Ang mga pagpapakita ng ating Panginoon sa lumang tipan, yan po ay tinatawag na theophany. Ang ibig sabihin po ng theophany, yan po ay appearing, God appearing in a certain form. O siguro mas madali nating maunawaan sa ganitong ekspresyon sa Tagalog. Ang theophany ay mga pansamantalang pagpapahayag ng Diyos sa anyong maaaring maunawaan ng tao. Diba, si Moses, tandaan niyo po ba, ilan ang nakita ni Abraham bago sirain ng Panginoon gunawin ng Sodom and Gomorrah? Sino nakita ni Abraham? Meron siya nakitang 3 tao. Ang Panginoon yon. So siya ay nagkatawang tao. Hindi dahil ang Diyos ay tao o dahil ang Diyos ay may likas na physical na katawan, wala. Noong panahon na yon, ang Diyos ay nagpakita sa pansamantalang pagpapahayag para maunawaan natin siya. Ito yung mga paraan ng pagpapakita. Una, anyong apoy o liwanag. Ito yung burning bush, nasusunog na alakdang kahoy. Wala po. Yung tinagalog ko ito, sabi ko, alakdan. Pagka alakdan kasi, parang i-check na po yun yan. Pero yung pala po ay sanga. O tuyong puno. Sinabi sa Exodus chapter 3, verse 2 and 6, nagpakita ang Diyos kay Moses sa inyo ng apoy. At yung puno na tuyo, yung burning bush, siya ay burning pero hindi nasusunog in a sense na kapag may nasunog na puno, di ba, na
mamamatay siya, masusunog siya, matutunaw siya, yun ay hindi. Ikalawa, haliging apoy at ulap. Tandaan ninyo na kapag ang bayan ng Israel, ginabayan ng Panginoon ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng anyo ng apoy at ulap. Yung kanyang kaluwalhatian sa bundok ng Sinai, nagpakita ang Panginoon sa bundok ng Sinai at ang nakita ng bayan ng Israel ay hindi paa at kamay, hindi nakakita sila ng anyo, nakita nila ay isang makapal na ulap na maitim. Alam niyo yung Ten Commandments? Para, kumbaga, for the sake of illustration, hindi nila nakita ang Diyos physical. Walang anyo ang Diyos, pero nakita nila yung presensya niya. At ito ay nakapanggigilalas. Parang merong bumabang malaking ulap, kulog at kidlat ang namayani sa bundok ng Sinai. Ikalawa, saan yung anghel? Kay Hagar, may nagpakita na isang anghel at sinamba ni Hagar ang anghel na yon, kinilala niya na yun ay ang Panginoon. Kay Abraham, yung tatlong lalaki na bumisita sa kanya. Kay Gideon, yung anghel na nagpakita rin sa kanya, kinilala ito bilang Panginoon. So nagpapakita ang Panginoon sa pansamantalang paraan para maunawaan, para makita siya. Ikatlo, saan yung tao? Di ba nakipagbulo si Jacob sa anghel at ang anghel na yun ay ang Panginoon. Ikaapat, saan yung usok, kidlat at kulog? Yan yung sinasabi ko kanina sa bundok ng Sinai. So ang paliwanag sa mga pansamantalang pagpapakita ng Diyos na ito, ang mga pagpapakitang ito ay hindi ang mismong Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Hindi yun. Nung nakita nila ang ulap, nakita nila ang anghel, hindi yun mismo ang Diyos sa kanyang kalikasan. Kundi, ang mga pansamantalang pagpapahayag na ito ay para magkaroon ng pansamantalang pagpapakita ang Diyos sa kanila upang may pahayag ang kanyang presensya at layunin sa taong kung saan ang Diyos ay nagpapakita. At ang mga pagpapakitang ito ng Diyos sa lumang tipan, actually, ito po ay paghahanda. Paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa bagong tipan, si Jesus ang ganap na pagpapahayag ng Diyos sa katawang tao. Ibig sabihin, yung pagpapakita ng Diyos sa burning bush, yung anghel, yung tao na nakipagbuno yung tatlong tao na nakita ni Abraham, lahat ng yun ay preparation na darating sa punto ng kasaysayan na ang Diyos ay talagang magkakatawang tao para ipakita ang kanyang sarili sa atin at yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So walang ibang pisikal na kapahayagan ang Diyos kundi nang nagkatawang tao ang ikalawang persona ang Panginoong Jesucristo. So bilang pagtatapos, si Kristo ang tanging larawan ng Diyos. Sinabi sa 2 Corinthians 4:4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino daw ang larawan ng Diyos? Si Kristo. Pagdating sa Kolosas, kabanatang 1, talatang 15, ang sabi doon, siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So binibigyan din dito ni Pablo na si Jesus ay parehong kinatawan at kapahayagan ng Diyos. Si Kristo ang huli, ang ganap, at ang kumpletong kapahayagan ng Diyos. Wala nang iba. Tandaan niyo ba yung hiniling ni Moses sa Panginoon kay Yahweh? Dinadalangin ko na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Yan ang sabi ni Moses. Exodus chapter 33. Idinadalangin ko na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. John chapter 14. At yun ay sapat na, sinabi niya. Lahat ng ito, ang hinihingi ni Moses at ni Felipe, ngayon ay nakikita na natin sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Si Kristo ang pangwakas na kapahayagan ng Diyos at sa Kanya natin nakikita ang Diyos. So paano ba natin nakikita si Kristo? Hindi natin kailangan ng larawan o rebulto. Makikita natin si Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan dahil sa Kanyang ginawa.
Hindi dahil sa physical. Kahit na hindi ko makita ang larawan ni Kristo, ngunit nakikita ko ang kanyang ginawa, binabasa ko ang kanyang salita, ipinapahayag si Kristo sa kung sino siya, sa kabanal na kasulatan, kahit walang physical na anyo. Para ko na rin nakita ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang kapahayagan ni Kristo ay ang kanyang salita, hindi physical. Kaya ang hamon sa atin, dapat tayong lumago sa kaalaman tungkol sa persona at gawain ni Kristo. Hindi natin kailangan ng mga imahe, kundi ng tamang kaalaman tungkol kay Kristo ayon sa kasulatan. Ang kailangan natin ay kaalaman patungkol, kapahayagan ng Diyos, kapahayagan ni Kristo tungkol sa Kanya na nakasaad sa Biblia. Ang Biblia magtuturo sa atin. Kaya bakit sinabi ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 8, bagamat hindi niyo siya nakita, siya'y ano? Inyong inibig. Bagamat siya'y hindi niyo nakita ngayon, siya'y inyong sinampalatayanan. Inibig at sinampalatayanan si Kristo, bagamat hindi nila nakita. Ano ang taglay nila? Bakit nila nagawang ibigin at sampalatayanan si Kristo? Ano ang taglay ng mga taong ito ng panahon ni Apostol Pedro? Meron ba silang larawan? Meron ba silang souvenir na picture ni Christ? Wala. Ang taglay lamang nila ay ebanghelyo at salita ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon kay Tomas, tandaan niyo ba, nung panahon na si Tomas ay nagpakita sa kanya, ano ang sabi ng Panginoon kay Tomas? Sinuot ni Tomas yung daliri niya sa tagiliran, tama? At nung nakita niya si Kristo, sabi niya, My Lord, my God, my Lord and my God. Tapos sabi ni Kristo, ngayon, kumbaga, ipaparaphrase ko lang. Ngayon, dahil ako yung nakita, sumasampalataya ka. Nakita mo ako. Pero sabi ni Kristo ito, ngunit mas mapalad ang hindi nakakita at sumampalataya. Paano sila makakapanampalataya? Salita ng Diyos. Paano nila makikita si Kristo? Salita ng Diyos. Paano nila makikita si Kristo? Sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng larawan, kailangan natin salita ng Panginoon. Kaya yung mga nagsasabi na, kailangan namin ng larawan para magkaroon kami ng concentration, hindi mo kailangan ng larawan. Sige, granted, you need concentration. Read the Word. Basahin mo yung Biblia para magkaroon ka ng concentration. Kung gusto mo ng concentration, pero kailangan natin ang salita ng Panginoon dahil yan ang maghahayag kung sino si Kristo, kung sino siya, at kapag binasa mo ang banal na kasulatan, kahit di mo siya nakita physically, para mo na siya nakita dahil sa kapahayagan ng Biblia. So any thoughts or questions, clarifications sa ating napag-aralan?